Morning guys, morning. Tara tayo muna magpainit ng tiyan. Muusok pa yung aking tubig. So ngayon isang umaga ng umagang medyo malamig na mainit. Meron pa akong tira na kape. Madalang ako magkape. Madalang ako uminom ng 3-in-1. Napakadalang, mabibilang mo. Kaya lang, nung isang araw, nung meron nga akong paborita, ang ipinartner ko 3-in-1 para masarap. So, ito yung aking tira. Tsaka, ito, biscuit, at tsaka may dalawa na kiwi. Ako talaga hindi nag-aalmusal. May mga pagkakataon na pag maaga ako nagtahapunan, yan, pagising ko sa umaga, parang gusto kong maglaman ng tiyan. Ako kasi, pwede akong walang almusal, pwedeng walang tanghalian, basta ang hapunan ko meron. Kasi pag hindi ako naghapunan, hindi talaga ako makakatulog. Hindi ako nakakatulog. Baligtad no, yung iba, pwedeng walang almusal, tanghalian, basta, yung iba, sa hapunan naman hindi kumakain, 'di ba? Ako naman baligtad ako. Yan. So, ang buhay-buhay, nawala na naman yung isang personalidad sa mundo, yung ng mga kababayan natin, mga minamahal nating mga Katoliko, nawala na, namahinga na rin si Pope. Yun, yung Papa. So, talagang ganyan ang buhay. Una-unahan lang. Lahat naman doon pupunta, diba? Nanonood ako ng mga Simula nung nawala si Ate Guy, si Nora Honor, alam mo naman si YouTube, pag nakaunood ka ng 2 video ng isang individual o event, yun na yung laging ipipid up sa'yo niya, diba? Laging i-recommend sa iyo. So, wala, for the past na mga ilang araw na yun, simula nung nawala siya, lahat ng recommended, lahat ng nakikita ko sa feed ng aking YT, puro kay Nora. So, kagabi, hanggang kanina umaga pagising, nanonood ako. Talaga nga namang overflowing ang suporta ng tao. Ang nakakaano doon, ang mamamangha ka, puro mga senior na wala kang makita halos, o parang wala akong nakitang mga young people. Sa bagay, hindi naman natin mahal kasi iba yung era niya 'di ba? Kasi wala akong nakita yung ang haba-haba ng pila, grabe. Nung mag-public viewing na, grabe ang pila talaga. May mga naka-wheelchair, may naka-walker, na talaga mga senior na hindi inda ang init ng araw, yung tindi ng init ng araw, makita lang siya. So, ganyan talaga magmahal ang isang mga Noranian, ako talaga talaga Noranian din ako. Kahit yung edad ko wala sa bracket ng mga Noranian talaga. Kasi 40 plus pa lang naman. So karamihan sa mga fan ni Nora, mga 60 yan, 60 up, ganyan. Mga na ngayon mga napanood ko doon sa isang video, second generation na daw siya ng Noranian kasi ang niya, yung nanay niya, ganyan. So siya ay mga 65 na. Talagang grabe. At saka ngayon naglabasan yung mga tao na nagawa ni Nora ng mabuti, mga natulungan, at saka yung mga unexpected na mga ginagawa niya na hindi alam ng tao, 'di ba? Na talaga nga namang napaka-generous niya, down to earth, napaka-humble sa kabila ng kanyang estado. Doon mo makikita, kaya hindi nakakapagtaka at hindi na siya ay mahirang na national artist. Kaya bagamat nagkaroon siya ng karamdaman, so tayo naman tao, mayroong positive, may negative. Talagang ganyan ang buhay. Wala namang perfecto, pero yung kanyang mga achievements, talagang hindi mo pwedeng tawaran siya. Grabe, to the extent. Nakita ko na naman kahapon yung mga post ng mga
international community like Los Angeles Times, BBC News, talagang nagbigay pugay din sa kanya, di ba? So, nakita ko kahapon, post na yung GMA. Grabe talaga ang overflowing support. May nakita pa ako na, galing Mindanao. Galing iba't ibang probinsya ka nung mga nag-public viewing. Meron pang flight na niya na pabalik na ibang bansa, minug niya para lang siya makapunta. So, ganyan. Iba talaga iba ang mga tagahanga nung una, yung mga fans, kumpara sa ngayon. Grabe, at saka makikita mo yung mga testimony ng mga kapwa niya artista, tsaka yung mga pangkaraniwang tao. Kaya yung kagaya yung palang shooting ng floor contemplation sa jail, yung pera niya ipinamigay niya sa mga preso. Yung ni Joel Amangin, yung testimony kahapon. At saka yung kay Ricky Lee na napanood ko rin na testimony niya na pag may isa silang pelikula na pagkatanggap ni Nora ng talent fee, pinamigay sa mga tao. Siguro baka wala nakakagawa nun. Maging reality tayo, maging makatotohanan tayo. Walang nakakagawa nun siguro sa mga artista. I'm sure, wala. Kaya nga sabi nila, si Nora ang hindi yumaman kasi ganun siya, ganun. Bigay-bigay. Tapos nakita ko pa yung video. May sakit na siya, naka-oxygen siya nasa Bicol siya. Yung inayos na niya yung kanyang mga property, pinamahagi sa mga tao. Yung kanyang mga lupain, ang laki pala ng dami palang lupain at tapos nalaman niya na yung iba pinatituluhan, inailipat sa ibang pangalan nang hindi niya alam. Akala siguro ay ngayon inayos na niya, so pinamigay niya doon sa mga tenant na maayos ang titulo. Napanood ko hindi masasabing fake news kasi mismong napanood ko yung video sa DAR. Naka-oxygen pa nga si Nora, kasama yung mga beneficiary sa likod. So, talagang ganyan ang buhay. Sabi ko nga sa asawa ko, ako din naman ay fan ni Nora, pero parang hindi ko kayang gawin yung kagaya nung may sakit ka. Talagang grabe, hindi nila ininda yung init ng araw. Makapila lang, haba ng pila sa po. Ay mga senior citizen. So, saludo talaga ako sa mga sa mga taong iyon. Talagang hindi mo sila pwedeng husgahan kasi yun ang kanilang yun ang kanilang pananaw, paniniwala. So, kanya-kanya naman tayo ng belief. Na lang, respetuhan, sabi nga, respetuhan lang. So, yan ang ngayon. Tapos, pinaabangan ko nga yung kanyang interment niya ngayon, di ba? So, I'm sure na isa na namang history ang nangyari sa ating bansa. Isang event, isang malaking event. Kita mo, may state funeral siya. Sa bagay, talagang ganun ang mangyayari kasi national artist siya. At least ang maganda lang, umalis siya sa mundo na nakita niya nakita niya, natanggap niya, na-experience niya yung pagiging isang national artist, unlike sa ibang mga ginawara na pumanaw na bago pa na ibigay. Yun lang ang So guys, yan ang ating yaw-yaw for today. Umaga na tayo kain muna. Almusal. Meron akong inaantay na darating ngayong araw na ito. Kaya pag dumating iyon ako, panibagong naman. Excited much ako doon. Excited. So,